Samantala, isa ang patay habang dalawa ang sugatan sa salpukan ng delivery van at 10-wheeler sa Timonan, Quezon. Ayon sa pulisya, accident-prone talaga ang pinangyarihan ng insidente. Makibalita tayo kay Jay Sabale, exclusive. Tumagal ng halos 3 oras bago na ilabas ang driver ng van na ito mula sa pagkakaipit sa kanyang naaksidenteng sasakyan. Pasado alas 6 ng umaga kanina nang bumangga ang van sa kasalubong nitong 10-wheeler sa Atimonan, Quezon. Namatay ang driver ng van. Mailabas sana namin yung tao ng mas mabilis kung may mga proper equipment po kaming para ma-extract yung victim po. So ano ginawa natin? So nakipag-coordinate kami doon sa may talyer dyan, nanghiram kami ng wrecker para ma-pry open lamang yung front portion ng truck. Ayon sa ilang residente, napansin nila ang mabilis na takbo ng delivery van sa Maharlika Highway sa bahagi ng Barangay Malinaw. Dumaan sa may tapat ng talyer ko, namumusina yung kanyang sasakyan. So akala ko naman, customer ko, naragasak ang pangangambyo niya, hindi pumapasok. Kasi bumitaw nga yung kambyo niya. Ayon naman sa driver ng truck na nakabanggaan ng van, huminto siya nang mapansing may problema ang van na kasalubong niya. Nakaangat lang yung gulong niya sa kanan, nakagano na siya oh. Tapos kurbada, pag kurbada yung pag ano, natumba na siya dyan sa harapan namin. Oo. So Tinamaan kami. Sugatan ang dalawang pahinanti ng truck. Hawak na ng pulisya ang driver ng truck na posibleng maharap sa kasong reckless imprudence resulting in homicide. Depende sa kalalabasan ng investigasyon. Aminado mo otoridad na accident-prone ang lugar. Kamakailan lang daw, isa ring truck ang naaksidente sa parehong lugar na ikinamatay din ng driver nito. Dapat ay maging maingat sila sa kanilang pagmamaneho at ito po talagang lugar na ito, kung tawagin ay Salulu, ay accident-prone area po ito dito sa Timonan, Quezon. Jay Sabale, Nagbabalita, Pilipinas!